Sa nagiging suliranin ng mga barangay, walang maburulan. Sa iskinita na lang, o sa labas ng barangay hall, o misa sa barangay hall. Yung iba naman, maswerte. Magaganda ang mga barangay hall, medyo malalaki. At yung ibang barangay naman, nagpapagawa pa ng chapel. But 896 barangays. Just imagine, all over the city. Talagang misa, sumasakit ang ulo ni Kagawad, ni Chairman, pag nilalapitan sila, saan po namin ibuburol? O kaya kumisa sa iskinita. O kaya, ewan ko, I think yung iba sa inyo, na-experience na. Patay na. Inililigtas pa. O, pag may sunog, o binubuhat yung patay, baka matusta eh. O yung experience ko sa Damka, mga taga Santa Mesa. O, pinasok ng tubig yung Damka. Walang makapasok na pamahalaan. And I've showed them how to do it. Ewan ko kung nakita nyo yung litrato na yun about 7-10 years ago. We went inside in the middle of Damka kasi pumasok na yung what you call San Juan River. No? Pumasok na. Ano ho yun? Tabo eh. Parang planggana ho yung Damka eh. Pagpasok ng tubig nun, tatagal po yun. May burol. Buti naman yung kabaong lumulutang sa baha. But, you know, it may sound funny and come to think of it in hindsight, putsang hirap talaga maging mahirap. Sa totoo lang. Yun naman inire-request ng mga taong bayan. To address such possible incident. Now, the poor people, ang mga mahihirap nating mga tagalungsod ay magkakaroon na ng fully air-conditioned public burulan sa tabi ng sementeryo. Sa lahat ng pamilya, sa future, magdala kayo ng jacket. Giginawin yung bangkay dito. Opo, we opted to, inisip namin na tugunan yung kahilingan ng mga mahihirap nating kababayan at yung inire-request ng mga barangay official na kumare magkaroon na ng sentro na burulan. Walang tosgas. Dadalhin nyo lang yung bangkay nyo sa kasarili nyo. Pagkayari, mamimili na kayo. Dalawa titira sa inyo. Apoy o uod. Dalawa lang. Isang kempot mo lang. Lilibing mo na todits. Gusto mo naman, iuwi yung isang kultura na maiuwi mo yung ash or abo. Isang kembot lang. Isang apak lang nasa libingan. So there will be a public chapel dedicated to, particular to, the poor people or families in Manila. Dahil kahit mahirap ka't patay ka na, we, the government, must give back dignity. Kailangan maibalik natin ang dignidad sa labi ng mga kapwa natin Manileño. Mano pa yung mga bangkay na nakikita natin na tumimbwang na lang sa kalsada, hindi dahil sila pinatay, kundi sila yung mga pakalat-kalat na isang araw, bumigay na lang ang kanilang katawan. We always give dignity to human being. Pangatlo, isa sa malaking problema ng mga mahihirap nating kababayan, yung unclaimed body. Umabot tayo sa sitwasyon, nung pag-upo ko, nakakita ko, mga kusyal, nakakita ko ng tapa.
halos kulay tapa na yung bangkay. Just imagine that it's you. Nobody claim. And you're just being stored na nakasako, nakatela. I mean, one, yung sanidad for the living person. But the dignity sa buhay ng tao o sa labi, kahit bangkay yan, may dangal yan. And for the first time, this facility also will build a coroner's office where yung mga labi na matagal na tatenga ay maaalagaan ng inyong pamahalang lungsod sa isang maayos, tama na pasilidad. So, mga kababayan, patuloy kong dinidinig sa mga manunod ang inyong mga kahilingan na sana ay merong ganito, sana ay merong ganyan. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng sana ninyo, tutuparin ko, ay sala lang ang problema. Choppy na lang ang problema. Pero, we will do our best in our own little way. In the speed of light, always mabilis ang kilos. Mabilis ang pagpaplano, technical, mabilis implement, mabilis maganap ng kakayanan. So that's why I invited you today to go and send the message for your fellow chairman all over the city that soon, in a year time, meron ng pasilidad sa hihingi sa inyo na tulong. At yung mga halos linggo-linggo o buwan-buwan yung suliranin bilang barangay official is now being addressed by your city government. And the request of our people na magkaroon ng disenteng burulan. Ano ito? Sino nakapunta sa PAS? PAS, funeral homes. Nakapunta na kayo? O, yung mga, ano yung burol, yung online. Anong company yun? Ha? St. Peter. O, sino gusto pumunta? Hindi. Kasi baka hindi nyo nabivisualize eh. No. At that level, mahirap na pamilya will have the best last days at the very least that we can do to their loved ones. Nakapiling nila. So yan ang commitment namin sa inyo. And go, spread the word that in the near future, one way or another, it may help your constituency. So today, maraming salamat sa inyo. At pagpalain nawa kayo ng pong may kapal at pagpalain lahat ng ating mga kababayan sa lungsod ng malusog na pangangatawan. Magandang umaga, Manila! God first. Thank you. Isang mapagpalang araw po, Director Daniel Dandantan, sir. Sir, makahingi po ng konting detalye patungkol po dun sa kaninang naging program dito po sa Manila North Cemetery. Nakita natin kanina, di ba? Nakita nyo yung gagawin sa atin na first time na mangyayari to. Na magkakaroon tayo ng sarili nating burulan, sariling chapel, tsaka yung morgue po natin, meron po tayo sariling morgue. Nang sa ganoon, makatulong sa mga kababayan natin mahihirap. Talagang ibang klase po yung mayor natin. Ako na iniisip niya talaga kung ano yung para sa mahihirap. Yan po yung lagi nating problema, yung pagbuburulan, yung morgue, yung mga patay na nakukuha sa mga kalye-kalye. Yan ay malaking bagay para sa atin. Sir, pwede po pong makahingi ng konting background? Paano po nagsimula yung ganyan po na project? Nagsimula yan, nung nag-inspection sa atin si Yorme dito, ang ating mahal na mayor. Nag-inspection siya sa loob ng North Cemetery. Nakita niya, tinuro ko yung lugar.
Sabi niya, ano yung dapat natin, ano yung pwede natin gawin dyan? Sabi ko, boss, pwede natin gawin ano dyan. Yun nga, yung bululan, yung chapel. Tapos sabi niya, sige, maganda yan. Gawin natin yung 3rd and 4th floor tsaka 5th floor sa NDRRMO para yung flood control natin, yung monitoring natin ng mga traffic dyan natin gawin. Parang yung 5th floor natin ang helipad Magkakaroon tayo ng isang rescue helicopter para sa mga may sakit. Sa ganun ay, kumbaga tingin ko, tayo na naman yung kauna-unahan sa Pilipinas na meron ganun. Boss, kanina nabanggit po ni Yorme na yung yung project po na yan ay talagang quality. Kumbaga po, pwedeng isabay. Kanina nabanggit niya yung funeraria pa sa mga ganung bukulan. Pwede po konting detalye. Sabi niya talagang napakaganda dahil unang-una gusto niya merong e-burol. Yung katulad sa St. Peter na may camera ng mga mahal nila sa buhay na nasa abroad, gusto makita yung burol ng kanilang mga kamag-anak o mahal sa buhay na makikita nila ng live. Sir, ang significance po, tama po ba? Ang significance wala nang Batang Maynila na ibuburol sa tabing kalsada. Yun ang ayaw niya. Actually, anong bili niya sa akin tuwing may nakita ako sa kalye, hinihintuan ko po kahit nasaan ako, sa nakita ko may nakaburol sa kalye. Natanong ko ano po yung kailangan may tutulong ng City Government ng Manila na para malibing natin yan kagad. Yun ang mahigpit na utos pa sa atin ng ating mayor.